Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 2 sundalo sugatan sa pamamaril sa Basilan. PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, binalaan ng Chinese Embassy sa Maynila sa kanilang pahayag laban sa ilang senador. Travel agency sa Cavite, ipinasara ng Department of Migrant Workers dahil sa illegal recruitment, isang individual arestado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sugatan ng 2 sundalo ng Philippine Army matapos pagbabarilin sa barangay Bagindan, Tipo-Tipo, Basilan nitong Lunes ng hapon, January 26. Ayon sa ulat, off-duty at bumibili lamang sa isang sari-sari store ang 2 sundalong kinilalang sina Private First Class Mark Anthony Liboon at Private First Class Jo Marie Sadjail ng Bravo Company, 45th Infantry Battalion nang bigla silang pinaputukan ng mga hindi patukoy na suspect. Tumakas umano ang mga suspect sakay ng motorsiklo patungo sa kabundukan. Na-recover ng mga otoridad ang 2 basyon ng bala ng caliber 45 sa lugar ng insidente. Agad na isunugod sa ospital ang mga biktima na nagtamo ng maraming tama ng bala. Patuloy ang investigasyon ng pulisya at militar sa motibo ng pamamaril habang nagsasagawa ng dragnet at hot pursuit operations ang mga otoridad. Muling binalaan ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang Chinese Embassy sa Maynila sa kanilang pahayag sa ilang senador sa pagbatikos sa bansang China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, ang mga pahayag ng embahada ay malinaw na blatant disrespect against Philippine elected officials in our own soil. Kabilang na nga dito sina Senators Risa Hontiveros, Erwin Tulfo at Kiko Pangilinan. Dagdag pa nito na hindi lang pag-atake sa Senado ang pahayag ng embahada, kundi pag-atake din ito sa soberanya ng Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Samantala, 15 senador ang lumagda sa panukalang resolusyon na kumokondena sa pahayag ng embahada. Sa unnumbered draft resolution, hinikayat ng mga mambabatas ng Department of Foreign Affairs o DFA na magsagawa ng kinakailangang diplomatikong hakbang upang ipagtanggol ang dignidad ng Pilipinas at tiyaking naaayon sa international law ang ugnayan ng Pilipinas sa iba pang mga bansa. 9 na senador naman na kinabibilangan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tumutol sa nasabing resolusyon. Ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang travel agency sa Tanza, Cavite na pugad umano ng illegal recruitment dahil sa walang wastong permit at lisensya. Sa pahayag ng Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program ng DMW, inaalok ang mga aplikante ng trabaho sa South Korea bilang hotel cleaner at laundry worker na kaya umanong sumahod ng 85,000 pesos hanggang 125,000 pesos. Ngunit bago sila matanggap ay kinakailangan muna ng mga aplikante na magbayad ng 80,000 pesos na processing fee at karagdagang 35,000 pesos hanggang 40,000 pesos na advance payment na hindi pa kasama ang pamasahe papuntang South Korea. Isang lalaki ang inaresto ng DMW at CIDG na dating empleyado ng South Korea Employment Permit System. Sasampahan ng suspect at ang travel agency ng illegal recruitment at isasama sa derogatory list ng DMW. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.